Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Attorney Rowena Guanzon. Sabi lang niya dito, derada niya ito, buwelta niya kay Congressman Benny Abante. Sabi niya, walang bisa ang sinasabi mo Abante dahil wala ka talagang mandato sa tao. Okay. Ano ba yung sinasabi ni Congressman Abante na sinopalpal ni Attorney Guanzon? Ito, yung affidavit ni Ramel Madriaga laban kay BP Sara. Ganito yung reaksyon ni Abante. Sabi niya, napakadetalyado ng mga kwento ni Madriaga. Kaya sabi niya, dapat imbestigahan ito sa Kamara. Parang bubuhayin na daw ulit yung Quadcom 2.0 para baka nga delikado daw ang ating national security. Kasi kung totoo nga kumukuha ng pera si BP Sara sa Pogo, yung Pogo konektado sa China. Ganun yung sinasabi niya. Sinopalpal naman siya ng merong nagpaliwanag na, oy, Mr. Abante, mag-research ka naman. Si Kipicho ata, basta kulang ka ng research, yaw-yaw ka ng yaw-yaw. Hindi mo ba alam na ang Pogo is illegal sa China? Pinapiring squad doon yung maggawa ng Pogo, tapos sabihin mo konektado sa China yung Pogo. O nga naman. So yun, napakadetalyado kahit imbestigan. Kaya yun, nagalit si Attorney Guanzon, nag-react na walang bisa yung sinasabi mo, wala kang mandato. Bakit walang mandato? Hindi naman siya talaga nanalo. Natalo man siya ni Mr. Joel Oy ba yun? Nakaupo lang siya sa Kongreso dahil pinaupo siya ng COMELEC. Di ba? Yun po ang kaganapan. Kaya salamat dito kay Attorney Guanzon. Pasensya na pala kayo medyo maingay itong location ko dahil yan, ang daming manok na dala dito. So Ramel Madriaga, grabe. Totoo, detalyado yung sinasabi niya. Kaya lang, ang dami namang inconsistencies. Tapos yung kanyang credibility, dating leader ng kidnap or ransom gang, early mga basta 1990s, ganyan, nang kidnap sila, nasentensyaan sila ng lower court na death by sentence. Swerte lang sila at na-acquit sila doon sa Supreme Court. But after na kalabas sila sa kulungan, yun, balik sa dating trabaho. At itong mga 2021 ata, 2022, nangidnap na naman sila ng dalawang Chinese. Kaya nahuli sila ng pulis, kaya nakakulong. Ganyan yung gaano ka-credible ang kanilang witness laban kay BP Sara. Yun, iimbestigahan na naman. So wag na po tayong magtaka mga kaibigan dahil ito parang kasama ito sa script. Sino ba yung nambati ko sa kanila? Binati ko sila ni Congressman Edgar Erese na yung Quadcom noong 19 Congress. Talagang pinondohan ng gusto yung mga sumali doon ng mga congressmen. Nakakuha ng maraming pundo. Kaya doon nagsimula ang malawakang korupsyon dahil nasanay na, sabi ni Congressman Erese, dahil napagbigyan sila sa Quadcom, paninira sa Duterte, yun na, singit-singit na lang ng pundo kung saan yan. Kaya lumobo yung mga budget insertion. But anyway, sige, wag po tayong magtaka, isusunod na naman na imbestigan itong
nakikita ko itong Ramil Madriaga story na ito is iimbestigahan ng Kamara. Parte sa demolition job nila laban kay BP Sara. Tama yung assessment ni Attorney Guanzon, this is demolition 2.0 laban kay BP Sara. But sabi ni BP Sara, iba yung katotohanan, iba yung fishing expedition itong ginagawa nila ito. Para lang siraan siya ng siraan. But sabi ni BP Sara, tunay ngang napaka swerte. May ibang ginamit niya, napaka blessed siya. Napaka swerte siya bilang politiko dahil despite sa kaliwat kanang binabato sa kanya ng mga putik, paninira, nandyan pa rin ang taong bayan. Nandyan pa rin kayo, which is true. Kasi sa mga surveys, trust and approval rating sa mga surveys, siya palagi ang nangunguna. Sa latest na survey, presidential survey ng WR numero, napakataas yung kanya. 33% ang kanyang makalaban, ang layo. So, totoo talaga, nandyan ang taong bayan. Yung mga nagmamahal sa mga Duterte, tayong mga DDS, mga mga organic. Hindi mo na kailangang pilitin, kundi taos puso na nagpapayag tayo ng suporta kay BP Sara, kay Tatay Digong, sa mga Mayor Baste, Congressman Pulong, dahil daman-daman natin yung malasakit nila, tapang at malasakit, totoo sila ng mga lingkod bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Angkol ang natagaan na mo og yero. Salamat kayo. So muna ni ang panimalay ni Angkol. So muna ni ang itsura sa balay ni Angkol sa natagaan na mo og yero. So mga silupin lang og mga trapal in town. So muna ni ang iyang mga atop nga silupin lang ug muna ni ang ilang pagpuyo. Nga isaragani ang ilang kaldero ug makita gyud namo nga lisod gyud ang ilang pagpuyo gyud. So karon nga matagaan namo si Angkol Ogero, maka-atop na gyud siya. Dito patuloy tayo karon human na gyud sa pag-atop. So napulian na gyud tong atop ilang ante og angkol nga mga silupin lang og karon maayo na gyud nga tan-awon. So gawas nga nabalayan sila, naapod mi ihatag sa ilaha. Karon human nabalayan silang angkol, so naa pa gyud namo itabang sa ilaha. So muna ni anti nga gasa nga mong ihatag sa inyo anti nga tabang. So abri ante. So muna na ang tabang ilang ante ni angkol. Para nga makita po ninyo ang sulod. Salamat din kayo. Mga plato, sudan, noodles, kape, gata, bugas. Habol, mga sanina, bag sa eskwela, mga gamit, mga sanina. Sige, salamat Col. Sige.
So mo na ni kutsara, plato, baso ug mga sudan og sentral bugas ang nahatag ilang angkol og mga sanina. Unsa inyong ikasulti kol nga karon nabalayan mo og natabangan pud mo sa inyong mga pagkaon? Salamat kay naghatag sa mo ang ani. Balay mi tabangan mi nila. Okay, may pasalamat nga wa na mo damha karong adlaw ni abot ra gyud ang panalangin nga tagaan mi og sin nga ayuhan among balay nga gatulo na kung gaulan tagaulan na. So wa gid na mo damha nga karong adlaw ni abot suda ko kay may pasalamat sa Ginoo. Tukod. Sige, salamat kay ante.